The message of the Lord for us today is about growing in spiritual maturity. Sabihin nga natin, growing in spiritual maturity. Actually, nung tayo po ay naipanganak na muli kay Kristo, sa lahat po ng mga sumampalataya sa Panginoon, tinanggap ang Panginoong Hesus bilang Panginoon tagapagligtas ng kanilang buhay, they are fully matured in the Spirit, fully perfect in the Spirit, fully righteous in the sight of God, fully and perfectly blessed. You are totally, completely forgiven. Your sins has not just covered up, but your sins has been taken away. Natanggal po ang kasalanan. At ibinigay ng Diyos ang bagong nature sa lahat ng sumampalataya sa Kanya. And that is in the Spirit. Kaya lang, ang ating mind, ang ating damdamin, ang ating pong desisyon, mind, will, and emotion, it is the part of our soul, hindi pa po yan naboborn again. Ang naborn again po is our spirit. Saved, blessed, righteous. That's who we are in the Spirit. And because God is a Spirit, God is looking at us in the Spirit. And God is not dealing with us in our mind, in our soul part, and even in our physical body. Hindi po doon ang dealings ng Lord. Ang dealings ng Lord sa atin is in our spirit. Kaya't ang buhay nating mananampalataya sa ngayon ay we are in a continuous, consistent learning to submit our mind and our emotion to who we are in the Spirit. We are fully matured in the Spirit. So, kung tutuusin, hindi na natin kailangan mag-matured pa sapagkat fully matured na po tayo in the Spirit nung tinanggap natin ang Panginoon. Kaya lang, yung isipan ng isang mananampalataya ay hindi siya matured. Nagkakaroon lamang po siya ng maturity kapag nagkakaroon po siya ng knowledge or kaalaman tungkol sa kung ano siya at sino siya bilang nakipag-isa kay Kristo. Sino siya bilang anak ng Diyos. So, Christianity is no longer about trying to be righteous before God. Christianity is no longer about trying to be holy and trying to please God with all our performance before God. That's no longer our work as a Christian. God is already pleasing at us in the Spirit. Sabi mo sa katabi mo, nalulugod ang Diyos sa iyo. So that's who you are in the Spirit. Kaya lang, ang mind natin ay kailangang mabago. At habang nagkakaroon lamang ng pagbabago ang isipan ng isang mananampalataya kapag siya po'y patuloy na nakakaalam, nakakaunawa, nakakaintindi kung ano siya at sino siya in the Spirit. At kung matutunan po niya na ipamuhay yung pong kanyang buhay in the Spirit. Sapagkat ang ating pong kaluluwa, nandoon ang ating damdamin, kung hindi po umaayon yung damdamin natin doon sa damdamin natin in the Spirit, ang damdamin ng tao ay pabago-bago. Ang isip ng tao ay pabago-bago. At napakalaki po ang temptasyon dito po sa mundong ating kinalalagyan sapagkat ang knowledge ay napakahalaga. Knowledge in the things of this world and knowledge in the things of the Spirit. Karamihan sa mga mananampalataya, they have knowledge in the things of this world. They have knowledge in what the teachers or the school teaching them, lalong-lalo na sa mga kabataan, sa mga estudyante. They have a lot of knowledge about the things of this world. Pero lahat po ng mga knowledge na itinuturo po ng eskwelahan at maging ang mga bagay dito sa mundo about business, about computer, about mathematics, about science, or about engineering,
no? Mga bagay-bagay sa mundo, all of those are just temporal. All of those are temporal and all of those are just beneficial para dito sa mundong ito. Pero ang mga bagay na espiritual ay eternal at nagbubunga ng pangwalang hanggang benepisyo. Kaya Christianity is about learning to mature your mind on who you are in the Spirit. Kaya po yung growing in spiritual maturity, ibig sabihin, ang isip natin ay umayon sa sinasabi ng Biblia tungkol sa kung sino tayo in the Spirit. Learning. Sabihin nga natin, learning. Now, if you want to, in connection with our last session, last time that I stand here, to become great and successful, it requires, ano po yung tatlo ulit? Number 1, focus, discipline, and commitment. Habang nakaupo ako dyan kanina, yung pong tennis player na babae, si Alex, right? Minsan nabasa ko po na pinagkakainteresan siya ng mga mayayamang bansa, even in the Middle East. And somebody offered her around $1 billion. And aside from the $1 billion, meron pang $600 million na bonus, $600 million a year na bonus. And meron siyang sweldo na around $150 million a month. We're talking about million. Sabi ko, at ang kanya pong trabaho lang is sport, tennis, tagapalo lang ng bola. Could you imagine? Ang mundo ay handa pong magbigay ng napakalalaking pera sa mga bagay na ginagawang pangmundo. Wala pa akong nabalitaan na dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos, bibigyan niya ng ganung kalaki. With this, I do believe, much worth it po ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos, ang siyang tunay na nagbibigay ng buhay. Hello? Actually, mas maganda pa nga natulungan yung magsasaka kasi yung magsasaka, nagpo-produce ng pagkain. Right? Now, ang player na ito, habang nakaupo ako yung kanina, meron ako nabasa na sinabi niya na kung bakit po siya nagkaganon na nakilala sa tennis kasi wala na siyang ibang ginawa kundi maglaro. Ano kayo naniniwala maski bago matulog, wala siyang ibang iniisip kundi yung bola. Kung paano i-improve yung kanyang sarili. At pagkagising niya, yun ulit. Alam sabi niya, masarap na at maganda na para sa kanya kung siya po'y may 4 na oras na tulog. Paggising niya, laro ulit. So, ano po ibig sabihin nun? Nagkakaroon po siya ng focus, discipline, and commitment. So if you want to grow, and if you want to be successful, if you want to be fully matured sa iyong bagay na ginagawa, you need focus, discipline, and commitment. Sa Christianity, and even in the Word of God, kung bakit hindi nagmamatured ang marami, ay walang focus, walang discipline, walang commitment. But I do believe that every Christian should have and must have and must commit themselves to grow in the Spirit. Kasi po, kapag ikaw ay nagkaroon ng lubos ganap na kaunawaan sa mga bagay na inilagay na ng Diyos sa atin in the Spirit, and even I myself, I include myself in what I'm saying right now, na kailangan tayo po'y mag-matured, hindi po tayo matitinag. At hindi po tayo maapektuhan sa mga bagay na nagaganap na crisis or nakakatakot na mga balita sa mundo. And we can enjoy real life as it is in heaven here on earth. Magiging
ganap sakdal ang buhay ng isang mananampalataya. So, kung bakit nakarating po sa atin ng salita ang mensahe ng Ebanghelyo, na bagamat sa mga unang mananampalataya, the early Christians, they are persecuted. Grabe persecution nila. Grabe po ang naranasan nila na paghahadlang ng mga tao upang may palaganap ang mabuting balita. They experience a lot of persecution. They experience a lot of crisis. They experience a lot of, lahat ng kahirapan. Pero hindi po sila tumigil. Unlike sa panahon po natin ngayon, but I do believe that most of us, minsan, kapag may persecution doon, lahat ay lalong kumakapit sa Panginoon. At doon po makikita kung sino po talaga ang tunay na mananampalataya. Sapagkat ang tunay na mananampalataya, ano man ang kanyang pinagdadaanan, siya'y mananatiling nakatayo, siya'y nanatiling nakakapit, siya'y nanatili sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Katulad po ng mga naririto ngayon. Amen? Now, the early church Christians saw the importance of living a devoted life to Christ and His church. And therefore, commit themselves to walking in covenant relationship with Christ and with each other. With Christ and with each other. So dalawa po, no? Yung pong vertical and horizontal relationship. Yun po yung cross, no? Horizontal and vertical. So, ang isang Kristiyano, sa kanya pong paglago, kailangan po niyang mag-commit sa kanya pong vertical relationship kay God. And then, the horizontal relationship. Ang unang ma-establish sa buhay ng isang tao ay yung kanyang relationship kay God. And then, yung kanyang relationship sa mga tao. Kaya sabi rito sa Gawa, chapter 2, verse 42, ang mga mananampalataya ay masigasig sa pag-aaral ng mga tinuturo ng mga apostol. Nakikinig po sila. Binibigyan nila ng time. Hindi uso sa mga unang mananampalataya ng walang time sa pakikinig. There's no word for them na busy ako para hindi sila makapakinig ng mensahe ng mga alagad, mga apostol. Sa pagtitipon bilang magkakapatid, pagpira-piraso ng tinapay upang gunitain ang Panginoon at pananalangin. So meron pong apat, There were four main things the Bible says they devote themselves. Number one, ito po yung tinalakay natin nung nakaraan, is they devote themselves to the Word of God. And church gatherings. And group gatherings. And a life of prayer. So if we want to be matured in our thoughts, in our soul part, sa pagiging Kristiyano natin, gusto nating mailabas yung pong tunay na kalagayan natin in the Spirit, we need these four things. Actually, may dagdag pa po ito. Kumbaga, ito lamang po yung primarily personal na paglago ng isang mananampalataya. So, to the apostles' teaching, meaning they devote themselves to the Word of God. Gawa chapter 2 verse 42, ang mga mananampalataya ay masigasig sa pag-aaral ng mga itinuturo ng mga apostol. So every believer needs to grow in his or her knowledge of the Word of God. Sabihin nga natin, growing in the knowledge of the Word of God. So, hindi lamang po sapat na tinanggap mo ang Panginoong Hesus. Kasi kung tinanggap mo ngayon at pagkatapos wala ka na pong pag-aaral, wala ka ng pagkilala sa Panginoong Hesus, wala ka ng fellowship, wala kang panalangin, hindi ka na magtutuloy, mga kapatid, yung pananampalataya mo po pwedeng nakawin ng kaaway. At po pwedeng ma-abort po yan. No? Every believer needs to grow. You must grow. At ito po ang ayaw ng diablo, ayaw ng kaaway na mangyari sa mga mananampalataya, to grow in their knowledge of
Jesus Christ. Pag sinabi mong knowledge, so for you to have knowledge, kinakailangan magkaroon ka ng knowing. At pag magkaroon ka ng knowing, kailangan mo ng pakikinig. Somebody to teach you. Somebody for you to hear. Or something for you to hear. Or something for you to read. Kaya kapag hindi ka nakikinig, hindi ka nagbabasa, hindi mo inaalam kung ano yung sinampalatayanan mo, pwedeng darating ang araw, yung paniniwala mo ay may dadivert sa iba. At kung naniniwala ka man, you cannot enjoy the benefits of those things that you believing for. Yung pinaniniwalaan mo, hindi mo ma-enjoy. Kasi nga po, nakapokus ka sa bagay na lagi mong naririnig. Lalo sa panahon natin ngayon, napakarami pong mga napapakinggan natin mula sa mundong ito. Na nagbibigay sa atin ng takot, nagbibigay sa iyo ng pag-aalala, nagbibigay sa iyo ng stress sa buhay, nagbibigay sa iyo ng pangamba. There's a lot of things in our heart. Kaya mga kapatid, devote yourself to grow in the knowledge of the Word of God. So in order to exercise the wisdom of the Word, we first need to know the Word. Therefore, devote yourself to studying the Bible and getting it into your heart. It will powerfully transform your life. Hindi po magbabago ang buhay ng isang tao kung wala po siyang devotion, commitment doon po sa Word. Kaya, you know yourself. How much time you spend on your personal study with the Word? With the Word of God. Hindi ka magkakaroon ng kaunawaan, knowledge sa isang bagay if you don't give time to the Word. Lalong-lalo na po mga bagong mananampalataya, kung hindi nyo bibigyan ng panahon, kapatid, hindi mo papahalagahan ang isang bagay na hindi mo alam kung gaano kahalaga. When I was young in the Lord, I spent 8 hours, 10 hours a day reading the Word of God. I skip even foods. I skip even my breakfast or even my lunch. Or sometimes, the whole day hindi ako kumakain, just soaking myself in the Word of God. Yun yung time talagang nag-grow ka. At napakaganda po yun. Talagang, yun yung feeding mo. Ang isang tao pong mahal na mahal niya ang salita ng Diyos, there's no such word or such time of boring for him. Walang boring na panahon sa isang taong nag-e-enjoy sa salita ng Diyos. Amen? Okay, let's go to number 2. Number 2, for you to grow, aside from the Word of God, is fellowship. Sabihin nga natin, fellowship. And that is the church gathering. Paano at gaano mo binibigyan ng halaga ang pagtitipon? Pwede natin sabihin sa pastor sa panahon natin ngayon, ang dami ko na napapakinggan, merong YouTube, merong Facebook, merong pong mga babasahin sa kung saan-saan. Ang dami ko nang napapakinggan ngayon. Pero iba pa rin po yung gathering. You must have a family in the Lord where you to grow, for you to grow, and for you to mapag-ingatan at makapagpadama ng pagmamahal na tinanggap mo sa Diyos. Every believer should have a family in the Lord. So church gathering, the original Greek word for fellowship in the word is the word kai o koinonia. Nang ibig sabihin, a church meeting together. It is a deep and meaningful way of sharing life together, building each other up, and being equipped to partner in the purposes of God together. So dito po sa pagtitipon natin, wag po kayong magmamadali na dumalo lang, pagkatapos uuwi na kaagad. Dapat there's a time for fellowship. There's a time to talk each other. There's a time to pray each other. There's a time to hear, maybe may dinaramdam o meron pong pasanin o gustong ipanalangin yung isang kapatid mo, just kumustahin naman. Wag po yung nagmamadali na pumunta sa church o di kaya late na pumunta sa church tapos unang umalis sa church
basta masabi lang na nakadalo. No. Fellowship is a place and a moment for us to share life together. Kumusta na, sister? Kumusta na, brother? Amen? Magkumustahan. Magkaroon po ng palakasan. Marinig mo kung ano po ang kanyang damdamin o sitwasyon. So, lahat tayo ay dapat minister sa bawat isa. Not only the pastors. And even your pastor, dapat kumustahin nyo naman yung pastor ninyo. Kayo mga nakikinig sa atin online, kumustahin nyo rin yung pastor. Kasi akala po ng mga congregation, puro yung pastor lang ang laging magpapalakas sa kanila. Kumustahin nyo rin ang pastor ninyo. Baka yung pastor ninyo, ang dami ng sugat, pinipilit niya lang tumayo para palakasin ng bawat isa. Pag nagkaroon ng kulang, sasama pa ang loob dun sa pastor. No. Fellowship is a place where we can encourage each other. Amen po ba? O kung meron kayong problema, then you can talk to your brothers, to your sister. Alam mo yung negosyo ko, medyo kailangan niya ng prayer. Baka pwedeng isama niyo sa prayer yan. Amen? It's grow together. We can grow together. Okay? Sharing life together, building each other up, and being equipped to partner in the purposes of God together. Alam niyo, kung bakit hindi mahalaga sa iba ang fellowship, ay maaring para sa kanila hindi sila nabebenepisyuhan. Church, we need to grow in understanding that fellowship is very important for the believers. Hindi ko alam kung anong pakiramdam ng tunay at totoo na nakipag-isa kay Kristo, na pagdating po ng araw na nagkakatipon yung mga anak ng Diyos, you know that there is a church gathering, and yet, ikaw, nandun ka lang nagmumukmuk o nagkukumot doon sa bahay. O di kaya ay natutulog lang. No? At niyayakap mo yung sama ng loob mo, niyayakap mo yung problema mo, niyayakap mo yung kulang na pera mo kasi iniisip niya yung kulang ang pera niya, daming bayarin, niyayakap po doon sa bahay, iniisip-isip. Mga kapatid, kahit mag-isip ka maghapon, walang mangyayari dyan. Pumunta ka doon sa fellowship at baka doon sa fellowship nandun yung magbibigay ng blessing sa iyo. Amen? Hindi ko makalimutan talaga yung sinabi ng isang pastor. Bahagi ng buhay ko ang pagsamba pag-araw ng linggo. At kahit meron akong mamamatay na kamag-anak, kung ililibing nila yan ng araw ng linggo, ilibing nilang sila-sila lang. Hindi ako pwedeng lumiban sa araw ng pagtitipon kung saan ang mga anak ng Diyos ay nagsa-celebrate. Sabi ko, I have the same heart with that person. Kasi hindi ibig sabihin na kapag lumiban ka, hindi ka naligtas, hindi ka na anak ng Diyos. No. We're not talking that. Ang sinasabi ko lang is, napakalaking benepisyo at napakahalaga, lalong-lalo na tayong mga leaders, mga workers, lalong-lalo na po na tayo pong mga matatagal na sa mananampalataya, kinakailangan tayo po'y ihemplo ng mga bagong mananampalataya na napakahalagang pagtitipon. Kasi paano natin may papakita sa kanila na mahalagang pagtitipon kung hindi naman natin ipinapakita sa buhay natin? And we're not doing this for us to be saved. We are already saved. We're not doing this to please God. God is pleasing at us already. We are doing this because this is our life. This is our joy. Bilang pagpupuri natin at pag-acknowledge natin doon sa ginawa ng Diyos na pag-ibig niya sa atin na hindi kayang pantayan ng anumang bagay na pwede nating ibigay sa Kanya. This is the only thing that we can do so that we can enjoy life here on earth and also to encourage other believers. Kaya kapag tayo po'y pumupunta sa mga fellowship, mga kapatid, sabihin mo, ipanalangin mo sa Diyos, Lord, maging pagpapala ako sa pagpunta ko sa church ngayon. Gamitin mo ako upang maging malakas o magpalakas sa isang kapatid na sino mang makakausap ko ngayon.
Hindi yung pupunta ka sa church para lamang pansinin kung sino doon ang mali, o kung sino doon ang hindi tama, o kung sino doon ang nakasimangot, o kung sino doon ang mga mali ang pamumuhay. Now, you come to church just to encourage, share the love of God that you receive. Yan ang kahalagahan ng fellowship. Amen? Hindi ka pupunta sa church, sa fellowship para ma-istambol. Kasi yung iba pumunta sa church instead na na-encourage at magbigay ng encouragement sa susunod ayaw ko na pumunta doon. Bakit? Yung katabi ko nakasimangot So, ibig sabihin, pumunta sa church para ma-Istanbul, pumunta ka doon sa church para yung mga na-Istanbul ay ma-encourage sa pamamagitan ng buhay mo, sa pamamagitan ng patotoo mo, sa pamamagitan ng buhay ng Diyos na meron ka. Hindi lamang ikaw para makakuha sa kanila, kundi para magbigay ng pagpapala sa kanila. Oh, glory to God. Hallelujah. Tingnan nyo, ang gusto po ng Lord in our fellowship is we grow together. Kaya, meron pong itinayo ang Diyos na mga alagad po niya, the gift in the church, so that we can grow together in the church. Ang sabi rito sa Ephesians chapter 4, verse 11 to 13, ang iba'y ginawa niyang apostol, propeta, ang iba'y mga ngaral ng magandang balita. Ang iba naman ay pastor at guro. Ginawa niya ito para ihanda sa paglilingkod ang mga hinirang. At sa gayoy, lumago at maging matatag tayo bilang katawan ni Kristo. So gusto ni Lord na tayo po'y lumago at maging matatag. Sabi mo sa katabi mo, gusto ni Lord, lumago ka at maging matatag ka. Ayan. Lumago at tumatag. Na habang tayo po'y tumatagal, lalo tayong lumalago at lalo tayong tumatatag. In the Spirit, walang backsliding. The more that we know more about what God has done for us, the more that we are strengthened, the more that we are growing. At kinakailangan paulit-ulit yung pong mga naririnig natin kasi nga, faith comes by hearing and hearing. Habang naririnig mo na palagi yan at tinatanggap mo yan, lalo kang lumalago, lalo kang lumalakas. Kabaliktaran po yan sa pisikal. Sa pisikal, habang dumadami ang kinakain mo, dumadami ang sakit ng tao. Pumapasok po ang sakit doon sa kinakain. Ang dami nang nakain, tumanda na lang ng ganon, nagkaedad na ng 60, 60. Anong naipon niya? Sugar, cholesterol, acid. So, naisip ko minsan, dapat, di more na marami kang nakain, di more na mas malakas ka. Kaya lang hindi ganon sa physical Amang tumatagal at dumadami ang nakain mo at dumadami naging karanasan mo, there are times na malakas ka pero there are times na yung peak mo pababa na. Okay? Yun po sa physical. Pero alam po ba ninyo, in the Spirit is far different. Na kahit minsan humihina yung katawan natin, minsan yung katawan natin bumibigay na, pero ang Spirit natin, if you have maturity in your mind, knowing who you are in the Spirit, lalo kang lumalakas at patuloy kang lumalakas. Lalo kang lumalago at patuloy kang lumalago. Kaya po yung pong mga matagal na sa pananampalataya na marami nang narinig, dapat mas malakas sila kaysa sa mga nauna pa. Mas malakas sila kaysa sa mga bata pa. Mas malakas sila kaysa mga mas kailan lang sumampalataya sa Panginoon. Kaya lang ang problema, kahit ang tagal na, hindi po nalago kasi nga po, kulang ang time na ibinibigay sa salita ng Diyos, ang pagkain sa salita ng Panginoon. Kaya dito po sa Kristyanismo, hindi ibig sabihin na matagal ka, matured ka na. You are only maturing if you keep yourself hearing and hearing, having the knowledge of the Word of God. Alam niyo, kita niyo sa boxing,
habang nasa peak kalakasan niya, mas malakas siya kaysa yung mas matanda na. Diba? Pero in the spirit, iba. Habang nagkakaedad ka at mas marami kang naalam sa salita ng Diyos, mas matured ka. You can give right advices and a word that brings encouragement and life, health sa mga mas nakakabata. Andiyan ang buhay po natin. So, you are only maturing if you keep on feeding yourself with the Word of God and you keep yourself in the assembly of the believers. Yung pong mga mananampalataya. Huwag kaliligtaan. So sa ganitong paraan, maaabot nating lahat ang pagkakaisa sa pananampalataya at pagkakakilala sa anak ng Diyos at ganap na lalago sa espiritual nating pamumuhay hanggang maging katulad tayo ni Kristo. So, meron pong itinayo ang Diyos na mga regalo sa church para po sa ating ikaulad sa pananampalataya. And what are those 5 again? We have to respect them, we have to honor them, we have to pray for them. Ano po yung 5 yon? Apostol, propeta, evangelista, pastor, guro. So, yung iba sa inyo dito, guro, dapat tagapagturo na. Yung iba sa inyo dyan, evangelist, tagapagpahayag ng mabuting balita ng ating Panginoon Jesucristo. And I desire and I pray that in this church, every believer should be an evangelist, proclaiming the good news of our Lord Jesus Christ. And everybody say, Amen. Hallelujah. Yung pong mga teacher naman, ay yung mga willing na matuto at magturo. Kailangan ikaw ay matuto tungkol sa kaligtasan at tungkol sa mga bagay ng Diyos at may puso kang ituro kung ano yung bagay na natutunan natin at sinasampalatayanan natin. So in order to see you growing in spiritual maturity, walking in your destiny and becoming an effective part of God's church, to devote yourself to studying the Word of God, your church corporate gatherings, and that is actually the standard of normal Christianity. Standard po yan. No? Yung pagbasa ng Biblia, standard po yan. Actually, kapag nagbabasa ka ng Biblia, you are feeding yourselves. Huwag nating kaligtaan ng mga pagtitipon. Okay? Actually, maraming ulit nang narinig ito ng iba, but still ginagawa. Ano sa tingin ninyo? Hebrew 10:25. Basahin nga natin sabay-sabay. Ready, go. See? Huwag natin kaliligtaan. And yet, kahit na narinig natin ito ng maraming ulit, still, hindi nagsisingin sa puso ng iba. You know what's the reason? Hindi lang na-absorb. Kaya, hindi po sapat yung narinig mo lang. Kinakailangan na-absorb ng puso mo. Ganito po yan, ha? Hanggat hindi na-absorb ng puso mo yung katotohanan ng salita ng Diyos, hindi mo siya magiging buhay. At ang mahirap dito, parang tinitingnan lang natin na ang Kristyanismo is just a religious duty and activity. Christianity is not a religious duty and activity. Christianity is all about relationship with God. Okay, number 3. Ano yung una kanina? Word of God. Devote yourself to the Word of God. Devote yourself to fellowship. Number 3, devote yourself to a home group gathering. Hindi po sapat yung pong every Sunday lang. Doon po sa mga unang mananampalataya, they do it every day. Ano kaya kung gawin nating araw-araw? Sabihin ng pastor, sobra na yan. Baka lumagpas tayo sa langit niyan. O di kaya ay sabi ng iba, sobra na yan pastor, paulit-ulit lang naman yan eh. Alam niyo mga kapatid, if you're really excited to grow, no?
in the Spirit, then walang bagay na wasted time na ibinibigay mo sa Panginoon. There is no such wasted time that you are giving it to the Lord. The early church met corporately as one community as well as from house to house in smaller, more intimate settings. Kung bakit po tayo may mga Bible study or cell groups, para doon po tayo makapag-fellowship together. Kaya buksan ninyo ang inyong mga tahanan for fellowship. Buksan ninyo para lang sa ganun yung mga kapitbahay ninyo ay ma-invite din ninyo. Okay? This is where you can develop closer relationship. Ano daw po meron sa ating mga Bible study? You can develop closer relationship with other believers. And also, pwede kong idagdag, pwede kayong makapag-invite ng mga kapitbahay ninyo, kaibigan ninyo, kakilala ninyo na hindi pa dumadalo sa church. And also encourage each other. It is a place to encourage each other. Kaya nga po ang ganda na doon po sa ating pong mga small groups, sa mga pagtitipon natin, you can share your concern, yung panalangin, no? And also praying for each other. Matutunan natin ipanalangin ang bawat isa. Kaya doon po sa mga Bible study natin, dapat you know how to pray each other. Anong need niya, no? At turuan natin ang bawat isa na hindi lamang siya ang naipapanalangin, kundi matutunan din niyang manalangin para sa kanyang kapwa. And discuss the Word of God together and grow in it. Worship Jesus together and celebrate His grace in each other's lives. So ito po yung buhay natin na siyang dapat nating mai-commit. No, hindi po yung nai-announce po dito sa ating pong pulpito on the stage. We have everyday gathering and yet we are not involving ourselves. Kapatid, if you want to grow and you must decide and commit yourself to grow in the Lord, you should continuously and consistently, tuloy-tuloy ang pagdalo sa mga gawain. Ang pagiging aktibo sa gawain ay magbibigay sa iyo ng kalakasan at kagalakan sa paglilingkod sa Diyos. Tingnan natin yung buhay po nila in Gawa 2:46. Ang sabi diyan, araw-araw. Gaano daw kadalas? Ano po ibig sabihin ng araw-araw? Every day. Ayan. Araw-araw, nagtitipon sila sa templo at nagsasalo-salo sa pagkain upang gunitain ang Panginoon sa kanilang mga bahay na may lubos na kagalakan at malinis na kalooban. So this is what the early church did. They gathered in the temple and even in their houses. Oh, glory. Napipicture nyo sa mind nyo yung buhay nila. At nakikita natin, no, kung tayo po'y pipikit, na ikukumpara nyo yung buhay nila sa buhay natin o ng maraming Kristiyano ngayon. Eh marami pong, noon, kahit anong persecution, kahit kamatayan, hindi sila natatakot eh. Kahit ano pong balita na tungkol sa pagpapakulong o ano man pong gagawin sa kanila, hindi sila natatakot. Eh yung mga alagad nga nilatigon at lahat-lahat at tapos yung pong mga may kapangyarihan, sinabihan na huwag na kayong mangaral ha. Palalayain namin kayo pero huwag na kayong mangaral ha. Eh yung mga alagad, paglabas, diretso sa templo, nangaral ulit. Ibig sabihin yan, hindi mo pwedeng pigilan ang isang taong puspos ng kapangyarihan ng Diyos. At gusto nila na maipangaral ang tinapos na gawa ng Panginoong Yesus. Eh itong buhay bakit mo pipigilan na itong buhay? Kaya nga po hindi kayang pigilan ng isang tao, sino mang makapangyarihan, ang pagpapalaganap ng mga tao pong nakatanggap at nakaunawa doon sa buhay na siyang ibinigay ng Diyos sa kanila sapagkat ito po ang pinakamahalaga sa lahat. Ang pag-aaral ay maganda. Yung pong ginagastusan ng mga magulang para sa kanilang mga anak tungkol sa mga activities sa school.
Ginagastusan nila yung pagiging pagkakarate ng kanilang mga anak, pag-sports ng kanilang mga anak, yung pong mga tutunan sa pagsayaw-sayaw ng mga anak o pagiging beauty contest ng mga anak. Ginagastusan nila yan. Okay, hindi po tayo against yan, pero kapag ikaw ay willing na gumastos sa mga bagay na panlupa, mas willing ka na gastusan sa paglago mo tungkol sa salita ng Diyos, sapagkat ito ang tunay na nagbibigay ng buhay. Minsan, ang dami nating mga ginagastos sa mga bagay na panlupa na wala namang kabuluhan. Gumagastos ang marami para po sa kanilang mga aso. Dinadali-padal yung aso. Kinukulayan yung buhok ng aso. Binibilhan ng damit yung aso. Nilalagyan po ng cosmetic yung aso. Pinapa-hospitalize yung aso. Pagkatapos pagdating sa gawain ng Panginoon, wala. Mga kapatid, panahon na para mabuksan ang ating kaisipan. Ang salita ng Diyos ang siyang pinakamahalaga sa lahat. Ang salita ng Diyos ang tunay na buhay. Ang salita ng Diyos ay karapat-dapat na bigyan ng pahalaga. At kahit gastusan natin para lamang may palaganap natin ang mabuting balita, we will do it. Andiyan ang ginawa ng mga unang mga mananampalataya, that even their houses, their lands, they're willing to sell para po sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Hindi katulad ng mga ibang mga Kristiyano sa panahon natin ngayon na walang maibigay pagdating sa gawain ng Panginoon. Para sa kanila, gastos lamang yan pagdating sa gawain ng Panginoon at pagpapalaganap ng salita ng Diyos, pero hindi nila inaisip na yung kanilang mga ginagawa. Ang daming mga binibili na hindi naman po nagagamit. Ang daming mga gusto natin na hindi naman nagagamit. Ang dami natin pinagkagastusan na hindi naman mahalaga. Ang tunay na mahalaga ay ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ang tunay na buhay. Gawa chapter 5 verse 32, araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, patuloy silang nagtuturo at nangangaral ng magandang balita na si Jesus ang Messiah. This is what the early Christians did. So if you want to grow, devote yourself in even a home group gathering, sa mga cell groups natin. Kaya kung wala po kayong kinabibilangan pa na cell group, o di kaya malayo, halimbawa wala dun sa lugar ninyo, malayo po yung mga groups natin, kontakin nyo po yung mga leaders natin dito. Doon sa bahay ninyo, magkaroon po ng once a week cell grouping. Lumago po tayo. Sama-sama tayong lumago. Sabi mo nga sa katabi mo, lumago tayo. And then the last one is this, prayer meeting, a life of prayer. Ang Kristyanismo po ay buhay niya ang manalangin. The life of a believer is one of prayer. Prayer declares our ultimate trust and need for God. Kapag hindi ka nananalangin, ibig sabihin, ipinapakita mong hindi mo kailangan ng Diyos. Ang taong mapanalanginin at nananalangin ay kanya pong isinasandal sa Diyos at ipinagkakatiwala sa Diyos, isinasangguni sa Diyos, ibinibigay sa Diyos ang lahat ng kanyang mga lakad, plano, alalahanin, kabigatan, o anumang problema sa buhay. Yung pong taong hindi nanalangin kasi okay naman ang kita sa negosyo, malakas naman siya, okay naman ang relasyon nila sa kanilang sa asawa, sa pamilya, okay naman. So, eto naman, maganda naman ang kanyang pangangatawan. So, they are not praying. Mga kapatid, those people are boastful people. They are not dependent to God, but they are dependent on themselves. Christians are dependent on God. You are called to depend on God in everything. And humility actually is humbling down yourselves before God. And humbling down yourselves means, Lord, hindi ko kayang gawin ito kung wala ka. Katulad po ng sinabi ni Moises, Lord, kung hindi mo kami sasamahan, huwag mo na lang kaming ipapadala doon. So si Moses ay nagdependent sa presence ni Lord, sa pagsama ng Diyos. Ibig sabihin, si Moses, wala siyang ibang
kinikilalang tagumpay, kundi ang tagumpay na kasama ang Diyos. Sapagkat ang tagumpay na hindi mo kasama ang Diyos, pwede kang magmalaki. At yung tagumpay na yan ay pansamantala. Kung yung mga tao nga na nakadepende sa kanilang sarili, nagtatagumpay, how much more yung taong nakasandal sa Diyos? Tiyak ang iyong tagumpay. Higit na magtatagumpay ka, pero kasama mo ang Diyos. Ano sabi ng Bible? If God is with you, who can be against you? So, not praying is a sign we feel we can do it all on our own and we do not know God, we do not need God. Pag hindi ka nananalangin, ibig sabihin, sinasabi mong hindi mo kailangan ng Diyos. Adyan po ang pinakamahirap na buhay. Kapatid, hindi nyo napansin, ang daming taong tumatawag sa Diyos kapag sila nasa gipit na sitwasyon. Kapag nalulunod na't lahat-lahat, tapos siya naman, paisa-isa na lang yung kanyang hininga, Lord, help Lord. Doon lang nila makilala ang Panginoon. Di ba? Sa bagay, okay na rin yun kaysa yung hindi talaga tumawag sa Panginoon. Amen? Pero wag mong hintayin na magkaganong ka. Sabi mo nga sa katabi mo, wag mong hintayin magkaganong ka. Enjoy a moment with the Lord. Enjoy prayer life. Ano yun? Si Lord? ATM? Saka mo lang maalala yung ATM kapag wala kang pera? Ang mahirap doon, pumunta ka sa ATM, wala ka ng deposito. Ano i-withdraw mo? Sino dito ang nagwi-withdraw sa ATM, wala namang laman yung kanyang ATM? Kunwari. Kapatid, prayer is us partnering together with God to see heaven coming to earth all around us and God's purposes being fulfilled through our lives. So prayer is very important. Tingnan nyo in Roma chapter 12 verse 12, dahil may pag-asa kayo sa buhay, magalak kayo. Oh, glory to God. May pag-asa ba kayo? Yung walang pag-asa, walang kagalakan yan eh. Pero kapag may pag-asa ka, kapatid, glory to God, nothing to worry. Bakit? May buhay kang pag-asa eh. Ang Biyernes Santo, mukha yung taong walang pag-asa. Yung wala siyang nakikitang magandang kinabukasan. Alam nyo, if you want to be excited in life, if you want to have a joyful life, dapat makita mo ang bawat araw na darating sa iyo, isang araw na pinagpala, araw na tinalaga ng Diyos para sa iyo, araw na doon naghihintay ang Diyos para ibigay ang higit na pagpapalang hindi mo pa nakamtan noon kailan paman. Nang ibig sabihin is, greater is the coming days for you than the former one. Greater are the days that is coming than those days in the past. Kung pinagpala ka, kung ikaw ay nagkaroon ng tagumpay sa mga nakaraan, higit na magalak ka ngayon sapagkat meron ka nakikita na mga araw na tinakda ng Diyos na higit na maganda kaysa mga nakaraan sa buhay mo. Greater things is yet to come in your life. Greater days are yet to come for you because the Lord, our Jehovah Shammah, is there waiting for you to manifest the blessing that He's promised. Hallelujah. Alam niyo ba na ay grabe kapag nakikita mo ang araw ng bukas. I don't know if you ganito yan kung ang baraw ng bukas nakikita mo walang pag-asa, dilim, tuyo, tigang, walang ani, walang support, walang makikitang magandang mangyayari. Kapatid, ngayon pa lang matitigang ka na sa kalungkutan kapag yan ang nakikita mo. Pero nakikita mo, oh glory to God, God is waiting for us and God is decided to fulfill His promises. Lahat ng mga napakasulat sa Biblia na kanyang pangako ay tinitiyak ng Diyos na mangyari sa iyo. Kapag ito'y nakikita mo, glory to God, excited ka, sana magiging bukas na. Sana darating na yung bukas na yan. Meaning, you are excited for tomorrow. Oh God, thank you so much. Dahil may pag-asa kayo sa buhay, magalak kayo. Magtiis kayo sa mga paghihirap at laging manalangin.
So, ibig sabihin, kung meron ka bang tinaranas ngayon, kapag nakikita mo na meron magandang kinabukasan, alam mo magtiis. Sabi mo nga sa katabi mo, magtiis ka. Magtiis ka. At laging manalangin. Philippians 4:6. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay, sa halip, ilapit ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Honestly, nag-enjoy ba kayo sa pananalangin? Christians, ang isa sa pinaka-enjoying moments sa ating buhay is a moment of prayer with the Lord. Communing with the Lord. Kapag hindi mo na-enjoy yan, ibig sabihin, boring ka sa pagiging Kristiyano mo, hindi ka nakatingin sa pangako ng Diyos at sa kakayahan ng Diyos. Maaring nakatingin ka sa kaya mong gawin. At ang isa sa nakakalungkot po sa maraming Kristiyano ay higit pa silang nagtitiwala sa magagawa ng tao sa kanila, magagawa ng gobyerno sa kanila, magagawa ng politiko sa kanila. Kaya ang dami pong nag-i-involve sa mga politician Galit sa politiko kasi nga kanila pong iniaasa ang buhay nila sa politiko, sa gobyerno. Mga kapatid, salamat sa government. They are a blessing from the Lord. No? Ang dami pong mga nagbebenepisyohan ngayon dahil po sa programa ng gobyerno. Libre ang hospitalization. May mga libre po silang natatanggap mula sa gobyerno. Ako, ilang ulit na ako nakatanggap mula sa gobyerno. Salamat yan. Pero hindi po yan ang pag-asa ng buhay ko. Ang pag-asa ng buhay ko ay nandoon sa Diyos na tumawag sa akin at nangako, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwanan. At ang sabi niya, until the end, I will be with you. Maraming gagamitin ng Diyos. And even the government if possible. Kaya lang, hindi sila ang ating pong sinasandalan. Tayo po'y nakasandal sa Diyos na tumawag sa atin. And the most enjoying moment in the life of every Christian is no other than communing with God. Kasi kapag sa tao, mabibigo ka. Baka magalit ka pa dun sa nangako sa'yo. Sabi mo magbibigay ka, hindi ka naman pala nagbigay. Lumayas ka pa. Nilayasan mo pa ako. Pagkatapos di ka naman lang nagbigay, umasa patuloy ako. Yung iba, galit talaga sa ganun no? Mga kapatid, kapag may nangakong tao, thank God. Salamat sa pangako mo. Pero ang Diyos pa rin ang magpapatupad ng lahat ng yan. Amen? Kaya kahit hindi niya ibigay, mahal mo pa rin siya. Magkaibigan pa rin kayo. Tapikin mo pa rin siya. Tapikin lang hindi yung tatipisin. Tapikin mo pa rin siya. Amen? Punong-puno ng pasasalamat. Okay. 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 3. Una sa lahat, ipinapakiusap kong ipanalangin nyo ang lahat ng tao. See? In prayer, you have to pray for all people. Ipaabot ninyo sa Diyos ang kahilingan nyo para sa kanila nang may pasasalamat. Ipanalangin niyo ang mga hari, ang mga may kapangyarihan upang makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa. May takot sa Diyos at marangal. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. So, we have to pray for other people. We have to pray for the kings, our government. We have to pray for them. Isama nyo sa panalangin yan. At ang tao pong nananalangin sa kanyang kwarto, nananalangin sa mag-isa at enjoying moment niya ang pananalangin, he loves to go into a prayer gathering. Huwag niyo po akong kagagalitan sa sasabihin ko Ang tao po na nag-e-enjoy sa kanyang sariling pananalangin, kagalakan niya ang dumalo sa mga prayer meeting. At kung hindi ka dumadalo sa prayer meeting, wala kang desire sa prayer meeting, ibig sabihin, may problema sa iyong personal na pananalangin. Sapagkat yung pong pagdalo mo sa prayer meeting ay bunga lamang yan ng iyo pong sariling pananalangin o personal na pananalangin. Sa church, ang isa sa pinaka-aktibo at naging nagliliyab na nag-aapoy sa pananampalataya at relasyon sa Diyos na church ay nangyari po sa Korea. Sa South Korea. Alam niyo mga pananampalataya sa South Korea? Every day. Ginawa nila yung ginagawa ng early church. Every day. They have
a prayer meeting. At yung prayer meeting nila is hindi po gabi, hindi po tanghali, umagang-umaga, 5:00 ng umaga. Every day, they do that. Mula po sa napakahirap na kalagayan ng South Korea, sila po naiinggit noon sa Pilipinas. Pero nung sila po nagtiwala sa Diyos, ang kanila pong puso ay ibinigay sa Diyos. Alam mo ninyo, nag-prosper po ang lugar na yan. At narinig niyo po yung patuto ng mga Koreano na pumunta rito. Minsan kahit wala nang makain ang pamilya namin, hindi namin pinapabayaan ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Hindi pwedeng wala ang para sa Panginoon. Kasi paano lalago? Kasi para lumago ang pamilya mo, para lumago ang ekonomiya ng bansa, para lumago ang mga negosyo natin, unahin mo ang Diyos. Naniniwala sila sa salitang, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. They believe on that. Hindi lang nila memoryado, hindi lang nila sinasabi, ginagawa nila. Kasi iba po yung memoryado mo, iba po yung sinasabi mo, at iba rin po yung ginagawa mo. Ang taong naniniwala, totoong naniniwala, ginagawa niya yung kanyang pinapaniwala ang sinasabi ng salita ng Diyos. At hindi po ako maniniwala na tayo po dito, kahit na tayo yung iba sa atin dito ay talagang mahirap ang kalagayan, pagpapalait at magmamanifest ang sinasabi ng salita ng Diyos. If we gonna live according to what the Bible says, ang salita ng Diyos ay totoo. At kahit na lumipas ng 1,000 taon, totoo pa rin ang salita ng Diyos. God's word is real. Mga kapatid, wala po akong dinedependehan. Wala po akong, kung titingnan ko sarili ko, wala akong mapagkukunan. Iniwanan tayo at lahat-lahat, but I depend on God. At hindi tayo pinabayaan ng Diyos. At sa ating pong pagtitiwala sa Diyos, hindi po tayo nagkukulang pagdating sa gawain ni Lord. We can still go around and preach the good news. We can still go kahit na mahal ang gasolina, kahit mahal ang toll gate, kahit magkanong gastusin, nagagawa natin. Hindi lamang para sa pamilya ang natutugunan, kundi nakakatulong pa rin. Why? We live and stand on what the Bible says. Seek first the kingdom of God. And as long as we do the mission of God, hindi kailanman magkukulang ang Diyos. Meron at meron siyang supply sa lahat ng ating mga pangangailangan. God is a faithful God. So there are 4 main things God wants you to devote yourself in order to see you growing in spiritual maturity. Walking in your destiny and becoming an effective part of His church. And that is to devote yourself in studying the Word of God, devote yourself in a fellowship or gathering, in a home group gathering, and in a prayer meeting. Actually, this is the standard of normal Christianity. And from now on, hindi nyo lang sana narinig. Hindi lang kayo pumunta rito narinig, kundi ipamuhay ang mga bagay na narinig natin. In closing, ano ulit yung 4 lang na natutunan natin ngayon? Ano ang dapat nating pagbigyan ng commitment, focus, and devotion? Word of God. Fellowship, Bible study, or in a house-to-house gathering, and a prayer life, a prayer meeting. Just do this, and I tell you, you shall grow. Alabang ikaw ay lumalago, makikita mo ang Diyos totoo, ang Diyos tapat, ang Diyos hindi magkukulang, ang Diyos ay buhay na buhay. At masasabi mo ang Diyos hindi magkukulang kung siya'y tapat noon sa mga lingkod niya na nababasa mo sa Biblia. Siya'y higit na buhay ngayon at tapat sa buhay mo ngayon. At kung paano nila naranasan ang ibala at pagpapala ng Diyos, sila na nagtiwala sa Diyos, sila na tumugon sa tawag ng Diyos, mararanasan mo rin sa buhay mo at sa iyong pamilya. The breakthrough is coming to you. I declare this in Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah.